Di ba dapat ang investigation sa simula nga ng utang sisimula. Oh, kagaya sinabi ko kanina, dapat ang investigation po no sa pagpapautang, doon yan sa simula dapat ginagawa. Hindi yung nakautang ka na tsaka ka pala mag-iimbestiga. Bubo ka. No. Di ba? Kaya nga meron tayong 5 Cs of credit. May nagtanong sa akin, Notice of Preliminary Investigation for Abandonment of Account. Sir, ma'am, this is from Credit Bureau of Investigation team. Please be informed that your civil/criminal complaint has been finalized to us under violation for small claims cases. We're serving our investigation team at your place with coordination to the nearest barangay to conduct ocular inspection and preliminary investigation within 24 hours, and we are requiring you to be visible at any time. Demand letter will be sent to your email for notice. Thank you. Actually po, 1,500 po ang loan amount ko dyan. 900 lang po ang nakuha ko sa GCash. Di pa ho ako nakakabayad ngayong buwan. Humingi naman po ako ng palugit dahil po sa nagkasakit ako, kaya na-delay. Alright. Maraming salamat po sa inyong pinadalang katanungan. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Sagutin ho natin ito. Bago na naman pakulo itong mga damuhong ola na to. Okay. So, Notice of Preliminary Investigation for Abandonment of Account. Okay, paano ho nila nasabi na abandonment of account? Hindi pa lang naman kayo nakakabayad. Di ba? Pagka ho siguro, yung abandonment ng account, pagka yung taon na ang lumipas. Grabe naman pagkakaano sa inyo dito. Abandonment agad. Di ba? Hindi pa lang ho nakakabayad, no? Okay, tapos sabi daw ho, this is from Credit Bureau of Investigation. Ayos may Credit Investigation team na sila. Parang National Bureau of Investigation. Credit Bureau of Investigation. Para saan ho yan? Saan, sa kanila ba ho yun? O meron silang sariling samahan? Hindi ko maintindihan bakit kailangan pa ho ng Credit Bureau of Investigation pinahiram na ho kayo. Di ba? Kasi, pag ako sinabing credit, ibig sabihin nito is, doon pa lang kayo sa start, yung sa simula na stage ng pagpapautang. I-check ko yung credit standing ninyo, titingnan ho yung credit history po ninyo. Doon ho siya dapat nag-a-apply. Bakit ngayon pa lang nila ginagawa to? May utang na kayo. O, di ba? Nakakapagtaka siya Kasi, bakit nga sasabihin na Credit Bureau of Investigation team? So, ibig sabihin, hindi ho nila kayo inimbestigahan ng simula. Binigyan lang talaga kayo ng kagad doon. Sa kanila na ho nang gagaling yung mga kabubuhan nila. O, di ba? So, tama ho. Di ba? Pa lang kayo doon sa application nila. Di ba? Sa apps nila. Pinadala na kayo na agad ng pera sa inyong e-wallet. Kasi nakita nga na connected do sa it's either GCash or Maya yung yung number ninyo. So pinadala agad kayo ng pera. There is no credit investigation, at saka wala rin pong verification na nangyari. Kaya ganyan ho nangyayari sa kanila. Di po ba? Hindi naman talaga sila chinecheck Basta sila, bigay lang ng bigay. Padala lang ng padala ng pera. Yan ho ang mahirap pagka wala hong credit investigation tsaka verification na nangyayari. Yung kanilang pagkukulang. Sinasabi na ho nila dito sa mensahe nila. Di ba? Tapos, ang nakalagay, meron daw ho kayong criminal/civil complaint. Ba't hindi na lang po civil complaint or criminal complaint? Kasi nilagay niya ho dito small claims Ang small claims ho kasi is civil So, ibig sabihin hindi na naman nila alam ang batas.
Di ba? Kailan ho naging criminal case ang small claims? Civil case po yun. Hindi nga ho kailangan ng ng abogado sa sa small claims court eh. Oh, yung mediation po, dalawa lang na yung representante ng kumpanya, tsaka ho yung kliyente, tsaka ho si judge. Oh, yun lang. Oh, civil case ho yun. Oh, di ho ba masyado pang marami nila pinararami yung sinusulat nila. Civil/criminal complaint. O, di ba? Mali na ho kagad. Dapat to, civil lang. Civil complaint lang po. O, pinapa-finalize daw po nila. Wala namang problema yung karapatan ho nila yun eh. Di ba? If they feel po, na neglect sila, it's their right po na na gumawa ho ng action nila. It's just that kailangan ho nilang ma-exhaust ho kasi yung effort nila, sa paniningil bago ho sila, pumunta ho sa small claims court. Okay? Ganun ho dapat yan. Hindi ho po pwede na hindi kayo nakabayad ngayon, isasampa na kagad nila sa sa small claims. Hindi ho ganun yun. May proseso po yan. Kailangan ho, ang importante dyan is na-exhaust ho nila lahat yung effort nila sa paniningil po sa inyo. Bago ho sila makapag-file ng complaint sa small claims court. And before that nga, kailangan napadala na kayo ng demand letter at na-receive nyo po yung demand letter. Okay? Sa bagay, sinabi naman ho dito na papadalan naman daw ho kayo ng demand letter sa email. Okay? Wala naman ng problema kung sa email ho nila ipadala yun. Okay? Tapos meron pa silang sinasabi na yun yan, gaya ng dati papasama daw ho sila sa barangay, magkakandak ho ng ocular inspection and preliminary investigation. Para saan? Ba't kailangan ng ocular inspection? Ano ba, pagpapatayo ba sila ng bahay? May ocular inspection pa? Tsaka bakit may kailangan pa ng preliminary investigation? Within 24 hours daw po tapos kailangan pa nga daw po na visible kayo at anytime Para saan ho yun? Kung magsasampa ho sila ng small claims, ang importante lang ho is yung demand letter na receive. Hindi na ho kailangan to sinasabi nila itong mga to. Puro kabubukan yung sinasabi nila na to di ba, may inspection pa, ocular inspection, preliminary investigation. Hindi ho kailangan sa sa small claims yan. Kasi ang importante lang naman ho dyan is yung dalawang bagay di po ba? Yung demand letter po na pinadala sa inyo na dapat na na-receive ninyo. At saka ho, yung pagpapatunay na kayo may utang. Pwede mo silang magpunta sa small claims court. Magsampa na sila ng complaint doon. Ano po sinasabi nila rito na meron pa. Ang napakaraming kalukuhan nito Di ba? Hindi mo dapat pinakukumplika yung yung proseso May guidelines ho yan. Meron sinusunod ho ang small claims court kung ano hong dapat gawin. Hindi na ho kailangan yung mga ganitong may preliminary investigation, may ocular inspection, di ba? Magse-serve daw ho sila ng Tsaka nakakatawa dito, serving our investigation team. Ano serving? Di ba? Hindi ho dapat serving our investigation team at your place Sending. Di ba? Sending our investigation. Tsaka, ba't kailangan ng investigation? Ano yung investigahan? Di ba dapat ang investigation sa simula nga ng utang sisimula? Kagaya sinabi ko kanina, dapat ang investigation po sa pagpapautang, doon yan sa simula dapat ginagawa. Hindi yung nakautang ka na, tsaka ka pala mag-iimbestiga. Bubo ka. Diba? Kaya nga meron tayong 5 Cs of credit. Yung dalawa ron, doon sa mga mortgage yun. Yung character, capacity, tsaka condition. Yun ang dapat yung sine-check, yung tatlo. Hindi nyo kasi ginagawa yun. Basta kayo, nalaman nyo na yung number is connected sa e-wallet, padala na kayo ng pera. Kayo gumagawa ng sakit ng ulo ninyo
po kayo maniwala sa mga ganitong klaseng mensahe, no? Inaano lang kayo, ni-intimidate lang kayo nitong mga to eh. Bakit nyo, may mga termino pang ano, di ba? Oh, yan. Notice of preliminary investigation or abandonment of account. Paano na-abandon, di ba? Hindi nyo naman iniwan eh, hindi pa lang ho kayo nakakapagbayad. Oh, di po ba? Kasi nga, sabi nyo, nagkasakit kayo. Huwag nyo masyadong pagpapasin ito ganitong klaseng mensahe kasi mali-mali ho eh. So, di ba, yung mga sinasabi nila wala ho sa align. No? Pagpapatunay lang ho ito na wala silang alam sa batas. Okay po? Ang pinakamaganda po niyan is mag-concentrate ho kayo dun sa inyong hanap buhay. Ano po, para provide ninyo yung nararapat po para sa inyong pamilya at kahit papano, makapagtabi ho kayo. No? At makapag-ipon at nang mabayaran nyo po yung inyong nahiram sa kanila. No? Kasi, yun lang naman ho kailangan nyo gawin, bayaran nyo lang ho siya. No, kung nakaranas na ho kayo ng ng harassment, no? Tsaka yung pananakot, bayaran niyo na lang ho siguro yung principal, tsaka po yung interest. Huwag niyo na hong bayaran yung penalty o kung ano man charges yun, no? Pero babayaran niyo lang ho siya once. No, kung magkano ho yung nakadyo sa inyo, yun lang ang bayaran po ninyo. I-picturean niyo yung yung inyong proof of payment or i-screenshot niyo, email niyo sila. O, ganun mo gawin niyo. Bayaran niyo na lang po, no? Pag-ipunan nyo siya. No? Kasi hindi naman humatitigil yung mga yan. Puro ganyan lang ho gagawin yan, puro pananakot lang ho. No? Kaya, kasi syempre, obligasyon ho natin yan eh. Hindi naman ho natin po pwedeng sa kanila lahat isisi. No? Nakahiram ho tayo, di po ba? So, kung ano ho yung nahiram, ibalik ho natin. Di po ba? Ano lang naman, no? Syempre, negosyo yan, kailangan talaga tumubo sila. May interest yan eh. Di po ba? Pero kung ganyan ho na nakaranas kayo kasi ng ng harassment, kahit yung principal tsaka interest na lang ho ibigay nyo, I think it's fair na, no? Although mataas talaga ang interest nila, no? Hindi talaga sila sumusunod dun sa ceiling ng interest rate, no? Pero nakikita naman ho ng gobyerno natin yan, no? Ng SEC. So ginagawa naman ho nila ng yan, ng action. Ano po? Basta ho yung bayaran nyo ho. Kasi obligasyon yan eh. Ngayon, kung talagang kailangan nyo ho ng manghiram pa rin, no? Pagka nabayaran nyo na sila, doon ho kayo sa mga lending, financing at bangko. Bukod ho sa malaki-laki na makukuha ninyo, mahaba pa ho yung term, depende ho sa kakayanan ninyo. No? I-build nyo po yung inyong credit standing. Ano, yun po ang pinaka-importante. No? Hindi ho kasi kayo makakapanghiram sa mga institusyon ng ng pagpapautang, no, kung hindi ho maganda ang inyong credit standing, no? Kasi kung talagang aasa kayo dito sa mga ola na to, although yes, mabilis manghiram, mabilis din ang sakit ng ulo. Ganun lang ho yun, di po ba? Kasi hindi ho ganun ka-establish ang credit nitong mga online lending apps na to. No, lalo yung mga abusado, hindi ho marunong magpautang yung mga yan. Nakita nyo, walang proseso. Oh. Saan nga nakakita yung credit investigation? Pagdating ng nakapangutang ka na, tsaka ka palang iimbestigahan. Matama ba yun? Diba? Dapat yun sa simula ng sa simula ng pagpapautang. Yung ginagawa yung credit investigation. Hindi ho yung nakakuha na kayo, tsaka palang kayo i-credit investigate. Diba? Mali. So, yun lang kung gawin nyo, no? Bayaran nyo po siya pag-ipunan. Ano po? Para ho matigil na yung yung sakit ng ulo ninyo, matigil na yung mga ganyang klaseng mensahe. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to. Sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po pala itong opportunity na to para imbitahan po kayo at pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.